po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 30, 2023, Lunes na ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, verses 12 to 17. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinatanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay araw na kung saan tayo po ay magpapahayag ng ating pong tungkulin bilang mamamayan, lalo tigit sa hanay ng mga barangay. Tayo po ay buboto, ipili tayo ng mga nagnanais na at magluluklok ng mga taong nagnanais na maglingkod sa ating barangay. Nawa ang pinahayag na mga salita sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma ay maging ating gabay. Sabi nga po, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Ano po ba yung mga hilig ng laman o kaya namumuhay tayo ayon sa laman? Yun po yung pagiging makasarili, yung iniisip lang natin ang ating kapakanan. Sabi po, hindi na tayo alipin. Dahil nga sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay kanyang pinalalaya mula dito. Na tayo po ay nagpapaalipin minsan o kadalasan sa tawag ng laman. Yung papagamit tayo, lalo pa ngayon, sabi nga sa ganitong mga sitwasyon, sana po ay hindi na tayo natukso na tumanggap ng pera para lamang iboto ang isang kandidato. At sana din hindi tayo gumamit ng pera para lamang bilhin yung karapatan ng isang tao. Dahil lamang sa alam natin ang nangangailangan ng mga tao, kaya inaabuso natin ang kanilang kahinaan. Pero muli, sabi nga dito, hindi na tayo alipin na likas ng hilig ng laman o namumuhay ayon sa laman. At sana, sabi nga po, hilingin natin ang tulong ng patnubay ng Espiritu Santo upang tayo po ay talagang hindi matakot na isabuhay po ang ating pagiging anak ng Diyos. Marami po yung nangyayari sa paligid ngayon. Talagang kailangan natin iba yung pagdarasal dahil sa grasya ng Diyos ay makakaya natin harapin kung ano man ang mga pagsubok na ating pagdaraanan. Meron tayong karanasan na gusto nga natin itama ang ating mga pagkakamali, pero nahihirapan tayo. Dala na rin ng napakaraming tukso sa paligid. So, subukan natin. Pagtulong-tulungan natin na makayanan ito. Pagtiisan natin sa ilang sandali lamang. Pagtiisan natin na gawin ko anong nararapat, gawin ko anong tama, lalo tigit magdasal po tayo sa Panginoon upang magkaroon po ng mas magandang resulta ang ating pong eleksyon pang barangay. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyong lahat.